Kung minsan, sa buhay, may mga bagay na hindi natin ginugusto na bigla na lamang dadating. Mga bagay na kung minsan ay sa tingin natin ay tila ba maling mundo ang ating ginagalawan. Katulad na lamang ng kwentong ito ni Kevin. Bilang isang anak ng isang Japanese business tycoon, namuhay siya ng hindi lamang ang sarili ang iniisip, kundi maging ang reputasyon ng ama. Dalawa lamang silang anak nito bago maghiwalay ang magulang. Namuhay ng payapa ang kanilang ina sa ibang bansa at iniwan silang magkapatid sa kanilang salbahing ama. Kaya naman bata pa lamang sila ay para bang wala ng sariling pag-iisip. Kailangan nilang sumunod sa anumang naisin ng ama. At bilang panganay sa kanilang dalawa, ay sinigurado ni Kevin na mapanatiling ligtas at nasa maayos na kalagayan ang kapatid na babae. Namuhay ng normal ang kanyang kapatid habang si Kevin naman ang sumalo sa lahat ng pressure at galit ng ama sa kanila. Ang tanging naging kanyang sandalan ay ang kanyang yaya, simula pa noong bata na si Nanay Melly. Simula bata pa lamang sila ay si Nanay Melly na ang tumayong tunay na magulang para kay Kevin. May anak rin si Nanay Melly, na kasing idara ni Kevin at malapit rin siya dito. Sa tuwing umaalis ang ama ng bansa ay tsaka lamang nakakalasap ng kalayaan si Kevin. Kaya naman nang malaman niyang aalis ang ama kinabukasan para kitain ng mga kasosyo sa negosyo, ay agad na nagplano si Kevin na bisitahin si Henry, kasama si Nanay Melly na nanay ni Henry. Hindi na bago kay Kevin ang pagpunta sa squatter, kung saan naninirahan ang pamilya ni Nanay Melly. At kung tutuusin, ay nakailang beses na siyang punta dito sa puntong kilala na siya ng mga kapitbahay. Dumaan sila sa isang iskinita papasok sa maliit na bahay ni Nanay Melly. Pagbungad nila doon, ay agad niyang nabungaran si Henry, na mukhang maliligo pa lamang sa poso na nasa likod bahay ng mga ito. Agad na napangiti ang kaibigan at napatawa nang makita siya. "Oh, napadalaw kayo!" Natatawa-tawang sambit ni Henry habang pasimpleng nagtatakip ng tuwalya sa katawan. "Oh, tumataba ka ata, Henry ah!" Bati rin ni Kevin dito. Natawa na lang ang dalawa bago pumasok sa masikip na sala ng kanilang bahay. Tinulungan na rin ni Kevin si Nanay Melly sa pagbuhat ng iilang grocery na binili nila bago umuwi. Habang nagayos ng mga gamit si Nanay Melly at iba pang kasamahan nila sa bahay, ay saglit namang lumabas ng bahay si Kevin para kamustahin ang mga kakilala niya sa lugar. Karamihan sa mga ito ay mga batang masaya siyang sinalubong habang hawak ang kanilang text. Inaya siya ng mga ito na maglaro na hindi naman tinanggihan ng binata. Habang nakikipag-usap sa mga taong nakakasalubong, ay makikita kung gaano kasaya si Kevin. Idagdag pa ang labis na pagkasabik nito na makatikim muli ng mga pagkain dito niya lamang natitikman. Natapos ang araw na yon nang may ngiti sa kaniyang mga labi si Kevin. Hindi mapapantayan ang kaniyang saya ng mga araw na yon. Ngunit katulad ng inaasahan, ay hindi rin yun nagtagal. Makaraan ng ilang araw ay kailangan na rin niyang bumalik muli sa mansyon upang salubungin ng ama. Sa kabutihang palad ay wala pa ang kaniyang kapatid dahil mainit na naman ang ulo ng ama. "Kevin! Kevin!" Sigaw ng ama habang papasok ng kanilang garahe. Sumilip naman sa kaniyang bintana si Kevin bago dahan-dahang bumaba sa hagdan. Doon ay naabutan niya ang ama na mas malala pa sa sobrang pagkahagard at halatang stress na ito sa trabaho. "Kevin, I've been calling you for hours. Can't you hear me?" Galit na sigaw nito habang napapamura sa lingwaheng Hapon. "Manang, make me a coffee." Utos nito sa yaya bago inihagis ang kaniyang coat at nagpatuloy sa paglalakad. Nasalon naman ni Manang ang coat nito bago mabilis na nagtimpla ng kape. "Kevin, you're coming with me." Utos nito sa kanya. Mahinang napabuntong hininga na lamang si Kevin bago tamlay na sumunod sa ama. Wala naman kasi siyang ibang magagawa kundi ang sumunod dito hanggang sa makarating sila sa loob ng opisina nito. Nakailang minuto pa siya sa paghihintay habang tahimik ang ama na nagtitipa sa cellphone nito. Naidala na rin ni Manang ang kape nito bago pa muling magsalita ang ama. "I made a deal with the Marcelinos." Sambit nito bago seryosong napatingin kay Kevin.
Bahagyang napakunot ang noo ng binata sa narinig. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ay ito ang naging kasosyo ng kanilang kumpanya last month. Mayaman rin kasi ang mga ito at kilala rin sa mundo ng business. Ngunit sa pagkakaalam ni Kevin, ay hindi rin nagiging magandang standing nito dahil sa pagbagsak ng stock market na pinag-iinvesta ng mga ito. Pinaupo siya ng ama sa kaharap na upuan bago ito naglagay ng kamay sa ilalim ng baba. "You're going to marry their one and only daughter, Charity Marcelino. And this marriage is agreed upon by the two companies. That's why I wasn't around last week. Mr. Marcelino talked about this and I propose about this fixed marriage, which I think would be beneficial to the both of our company." Seryosong sambit nito at walang patid na ipinaunawa sa kaniyang magiging benefit ng marriage sa kumpanya. Ngunit wala sa ang atensyon ni Kevin. Nanatili siyang nakayuko habang pasimpleng pinipigilan ang inis at galit sa kaniyang isipan. Sa ngayon kasi ay wala pa sa kaniyang isipan ng pagpapakasal, lalo na sa isang babaeng hindi niya kilala. Para sa kaniya ay hindi lamang ang ama ang mali sa posisyong ito, kundi pati na rin ng mga Marcelino na tumanggap ng proposal nito. Hindi siya makapaniwala na handa nitong isakripisyo ang sariling anak para sa pera. Dahil dito, ay buong lakas loob na itinaas ni Kevin ang kaniyang tingin na ikinagulat ng ama. "Dad, I don't think I can marry her." Buong tapang nasagot niya dito. Napataas ang kilay ng ama. "And you think I will allow that? Don't get me wrong, Kevin. I'm not asking for your permission because you're going to marry her, no matter what." Pinal na sambit nito, tsaka tumayo at tumalikod sa kanya. Napakuyom ng kamao si Kevin dahil sa galit, at hindi nga nagtagal ay parang bigla na lamang siyang sumabog. Sa lahat ng ginagawa niya para sa ama, lahat ng gusto nito ay sinusunod niya ngunit tila ba hindi pa rin ito sapat. Pagod na siya sa pagkontrol nito sa buhay niya kaya naman wala na siya sa sariling hinawi ang lahat ng gamit na nasa ibabaw ng mesa nito. Nagulat ang ama nang marinig ang pagbagsak ng laptop niya sa sahig. "What do you think you're doing, Kevin?" Malakas na sigaw nito at nagmapasa ng sasaluhin ang mga gamit na nalaglag. Ngunit hindi pa tapos si Kevin at pinagsisira ang mga gamit nito. "This is what you want, right? This is it. Can't you understand me? I don't want to marry anyone. Do you know what I wanted, Dad? I only want my freedom. I don't want this kind of fuck-up life." Malakas na sigaw ni Kevin. Hindi naman pinalampas ng ama ang mga salitang binitawan niya at mabilis siyang kuminelyuhan ito. "I'm doing this to save our company, you dipshit!" Malakas na sambit nito. Sarkastikong napatawa si Kevin. "Wow! So should I be grateful because you're doing this for us? No! You're doing this for yourself!" Sigaw niya dito pabalik. Wala na siyang ibang naisip pa. Gusto na lamang maglaho ni Kevin ng mga oras na yon. Ito kasi ang unang beses na nagkasagutan sila ng ama ng ganito kalala. At maging siya ay hindi alam kung tama pa ba ang kaniyang ginagawa. Nagpigil naman ang ama at buong pwersang binitawan ang kwelyo ni Kevin bago tumalikod upang damputin ang nahulog niyang cellphone. "I don't care about your freedom. You're going to marry her. Or else, Grisha will marry the son of Mr. Lopez. Run away if you want. But let me tell you, Grisha will suffer." Sambit nito. Dahil sa inis ay hindi na rin nagtagal pa sa loob si Kevin at dire-diretsong naglakad papunta sa kanilang garden upang magpahangin. Hindi lingid sa kaniyang kaalaman na narinig pala ng kaniyang kapatid na si Grisha ang lahat at maging ang pananakot ng kanilang ama. Hindi niya maiwasang masaktan lalo na nang sundan at makita itong umiiyak mag-isa. Alam niya na napakarami ng bagay ang isinakripisyo ng kapatid para sa kanya. At ngayong ginagamit siya ng ama ay paniguradong magpapakasal si Kevin sa babaeng hindi naman ito gusto para lamang mapanatiling maayos ang buhay niya. Habang pinagmamasdan ng kapatid mula sa malayo ay hindi na niya napigilan pang sarili at agad na lumapit dito. Nagulat na lamang si Kevin nang biglang yumakap sa kanyang likuran ang nakababatang kapatid. "Kuya," sambit nito na animoy pinapatahan siya.
Krisha! Gulat niyang sagot. Let me hug you, kuya. I just miss you. Sambit nito. Nanatili silang dalawa sa ganitong posisyon at tanging ang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay nag-usap na rin ang dalawa at hindi maiwasang magulat ni Kevin nang marinig ang tinura ng kapatid. Kilala umano ni Krisha ang anak ng mga Lopez at ayos lang sa kanya na may kasal dito kung nagkataon. Kinukumbinsi ni Krisha ang kuya na tumakas dahil sapat na umano ang ginawa nitong sakripisyo para sa kanya. Hindi naman maiwasang magulat ni Kevin. Hindi pa nga pumayag nung una si Kevin, ngunit nakumbinsi rin siya ni Krisha na gawin ang mga bagay na gusto niya. Nang makabalik na siya sa kaniyang kwarto, ay mapait na napangiti na lamang si Krisha. Alam niyang magagalit ang kaniyang kuya kapag nalaman nitong nagsinungaling siya tungkol sa pagiging malapit niya sa anak ng mga Lopez. Ngunit ito lamang ang kaniyang paraan upang makumbinsi ang kapatid. Makalipas ang 2 araw matapos ipaalam sa kanya ng ama ang tungkol sa arranged marriage ay oras naman na upang kilalanin ang mga Marcelino sa isang dinner. Kaya naman, hapon pa lamang ay nag-ayos na ng gamit si Kevin. Tinulungan na rin siya ng kapatid na si Krisha sa pag-iimpake. Alam ni Kevin na makasarili ang pagdidesisyon niyang ito. Ngunit nang malamang nais rin ng kapatid na may kasal sa anak ng mga Lopez, ay bahagyang gumaan ang kaniyang loob. Nais pa naman sana niya itong isama sa pagtakas. Ngunit desidido na rin si Krisha na magpaiwan. 7:00 na ng gabi nang tawagin sila ng ama. Dahil aalis na sila upang magtungo sa restaurant kung saan sila makikipagkita sa pamilya ng babae. Nagpaalam muna si Kevin na babalik sa kaniyang kwarto dahil may naiwan siya sa loob. Ngunit pagkapasok niya ay mabilis niyang inilakhang pinto tsaka nagtungo sa kama upang dalhin ang backpack na puno ng kaniyang mga gamit. Dumaan siya sa bintana upang makatakas. Nasa ikalawang palapag kasi sila at ang bintanang kanyang nilabasan ay nasa likod bahagi ng kanilang bahay. Kaya naman hindi ito basta-basta nakita ng ama. Narinig pa niya ang galit na sigaw nito dahil sa paghihintay sa kanya. Ngunit patuloy lamang siya sa kaniyang ginagawa. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagbaba upang hindi makagawa ng ingay. Ngunit pababa na siya nang may mapansin siya sa kabilang bahay. Mula sa kaniyang kinatatayuan ngayon ay natatanaw niyang halos kabuuan ng subdivision. Kaya naman hindi niya maiwasang magulat nang makita ang isang babae na tila tumatakas rin mula sa bintana. Hindi niya alam kung sino at bakit niya ito ginagawa, ngunit agad na nagtagpo ang kanilang paningin. Mahahalata ang pagkagulat sa kanilang mga mata na agad ring naputol ng malaglag ang babae mula sa puno na pinagkakapitan nito. Nag-alala pa noon si Kevin sa babae nang marinig niya ang malakas na mura ng ama na akmang papunta sa kanyang kwarto. Dahil dito ay agad na rin siyang lumapag sa sahig at tumakbo palayo. Nang makatawid na siya sa kabilang daan, ay napatingin pa siya ng huling beses sa kanilang bahay, bago tuluyang tumakbo palayo. Hindi na rin naman nagtagal pa si Kevin sa paglalakad dahil alam na rin niya ang sakayan papunta sa bahay ni Nanay Melly. Hindi nga rin alam ni Manang ang kanyang ginawang pagtakas dahil nag-leave ito at bukas pa sana ang balik nito sa mansyon. Pagdating niya sa bahay nito, ay kitang-kita ang gulat sa mga mata ng mga ito habang nakangiti naman si Henry dahil alam nito ang sitwasyon ng kaibigan. Ikwento ni Kevin sa iba pang kasamahan sa bahay ang nangyari at dahilan upang maglaya siya sa kanila. Hindi naman alam ni Manang kung ano ang sasabihin sa amo kung sakaling tanungin siya bukas sa mansyon. Ngunit dahil na rin sa pakiusap ni Kevin ay napagdesisyonan niyang pagtakpa ng alaga. Isa pa, ay nakita niya rin kung anong klaseng buhay ang mayroon si Kevin sa mansyon. Masaya namang nag-fist bump sina Henry at Kevin dahil sa wakas ay magagawa na rin nila ang napakadaming adventure nang walang inaalala. Napakarami kasi nilang plano maski noon pa man. Ang mga bagay na nais nilang gawin, ang maggala at maging ang pamumuhay bilang isang simpleng tao lamang. Lahat ng yan ay nais gawin ni Kevin kasama ang kaibigan. Sa kabilang banda naman, ay isang dalagang panay ang pag-ihip sa kaniyang binti. Dahil sa pagbagsak niya kanina mula sa puno, ay maswerteng tanging galos lamang sa binti ang kaniyang natamo.
Inis niyang kinuha ang isang tela na nasa loob ng kaniyang bag. Nasaan na ba si Kian? Ang tagal naman nun. Sabi 8:00 niya ako susunduin na. Inis na sambit niya habang napapalingon sa magkabilang direksyon. Madilim at wala ng katao-tao sa daan, kaya naman hindi maiwasang kabahan ni Charity. Agad niyang kinuha ang telepono mula sa bulsa at tinawagan ng kaibigan. Oh, Charity, napatawag ka? Bungad na tanong ng kaibigan mula sa kabilang linya. Ay, wow ha, bawal ba akong tumawag? Nasaan na ba kayo? Akala ko ba susunduin niyo ako? Asa na? Kanina pa ako nandito. Inis na tanong niya rito. Ay, pasensya naman ante. Importante kaya no? FYI, makikisabay lang tayo sa boyfriend ko kaya wag kang ano dyan. Tsaka bakit late ka na nagbigay abiso na maglalayas ka? Di ba dapat pinagplanuhan mo yan ng ilang araw man lang? Ano na lang ang sasabihin ni na tita at tito kapag nalaman nilang sa amin ka nagtatago? Huwag kang mag-alala kina mami. Mag-alala ka sa akin, te. Mag-isa lang ako dito, oh. Nakakatakot kaya mag-isa sa gabi. Mamaya may rapist pa dito eh. Mabalitaan mo lang kung palutang-lutang na ako sa ilog. Nakuha pang magbiro ni Charity sa kaibigan. Sira ulo. O siya, sige. Kwentuhan mo ako mamaya ha. Sige na. Papunta na kami dyan. Sige ha. Dalian nyo naman. Pakiusap pa ni Charity bago ibinaba ang telepono. Habang naghihintay sa kaniyang kaibigan ay naglagay muna siya ng band-aid sa kaniyang sugat sa binte. Pahama kasi si kuya eh. Kung hindi siya tumingin sa akin kanina, hindi sana ako mahuhulog. Sino kaya yun? Tsaka anong ginagawa niya dun sa bahay na yun? Takang tanong niya. Makalipas ang ilang saglit, ay biglang nanlaki ang kaniyang mga mata nang mapagtanto ang isang bagay. Wait, hindi kaya akit bahay yun? Tanong niya sa sarili at inabot pa nga siya ng halos kalahating oras sa kakaisip kung sino ang lalaking yon, hanggang sa hindi na niya namalayang nakarating na pala ang kanyang hinihintay. Dali-dali naman siyang sumakay sa kotse ng mga ito at nagtungo sa bahay ni Kian. Malapit niyang kaibigan si Kian, ngunit kasalukuyan itong nakatira sa bahay ng boyfriend nito sa isang subdivision. Doon muna siya nagpalipas ng gabi dahil wala pa rin naman siyang matitirhan sa ngayon. Habang nasa loob ng kotse ay panay ang chika sa kanya ni Kian. Ipinaliwanag naman ni Charity ang dahilan ng kanyang paglaya sa kanilang bahay. Napatango na lang tuloy si Kian. Hindi naman siya gaanong nakarelate sa dahilan ni Charity. Gayunpaman ay naiintindihan niya ang kaibigan. Dahil nga sa madaling araw na ay nagtungo na rin sa kanilang kwarto ang dalawa at naiwan na lamang na mag-isa si Charity. Habang naghihintay na dalawin ng antok, ay tumingin muna siya sa labas ng bintana. Alam niyang labis na mag-aalala ang ama, lalo na ang kanyang mami, sa biglaang pagkawala niya. Gayunpaman, ay wala na siyang ibang paraan upang maiwasan ang kapalarang nag-aabang sa kanya. Pumayag kasi ang mga magulang niya na ipagkasundo siya ng isang fixed marriage sa isa sa mga kasosyo ng mga ito. At ngayong gabi ang pagkikita sana nila ng kaniyang magiging asawa. Ngunit hindi na niya hinintay pa ang dinner at siya na mismo ang tumakas gamit ang pinagdugtong-dugtong na tela upang makalabas mula sa bintana. Ilang araw niya nang pinag-iisipan ng tungkol dito at mukhang hindi naman siya nagsisisi sa lahat ng mga desisyong ginawa niya. Halos mag-alas 9 na nang magising siya dahil sa lakas ng alarm na nasa katabing mesa. Sumabay na siya sa pagkain sa dalawang magka-live-in at naghahanap na rin ng maaari niyang tirahan na hindi malalaman ng magulang. Dahil dito ay may suwestyon si Kia na manatili muna siya sa dati nitong bahay sa squatter. Hindi naman naging malaking bagay ang pagtira sa squatter para kay Charity. Lalo pa at hindi rin siya maaaring magtagal sa subdivision na ito dahil mabilis siyang mahanap ng kaniyang mga magulang. Kinabukasan ay inihatid na nga ni Kian si Charity sa squatter kung saan siya noon naninirahan. Alas 5 pa lamang ay naroon na sila sa lugar at mapapansin ang paninibago sa mukha ni Charity. Hindi may pinta sa mukha ni Charity nang makita kung gaano kaliit ang lugar. Hindi katulad ni Kian na cute size lamang ang laki, ay aabot naman sa 5'7" ang height ni Charity kaya naman kailangan niya pang yumuko bago makapasok. Tinulungan na nga ni Kian si Charity sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit nito. Iniwan na rin kasi ni Charity ang kanyang mga card at cash lamang ang kanyang dala.
Naawa naman si Charity para sa kaibigan, kaya naman naglakas loob siyang maglakad sa makikitid na iskinita upang bumili ng merienda. Hindi niya alam ngunit ngayon pa lamang siya nakaramdam ng kakaibang thrill sa buhay ng makarinig ng kaliwat kanang tahol mula sa mga galang aso. Natatakot pa nga siya at mabuti na lamang ay may mga taong dumadaan kaya ito ang sumasaway sa mga asong balak kumagat sa kanya. Nang makabili na siya sa pinakamalapit na tindahan, ay umuwi na rin agad siya ngunit para bang nanibago si Charity. Hindi na niya alam kung saan siya dumaan kanina, lalo pa at madaming pasikot-sikot sa lugar na yon. Kaya naman napamaang na lamang siya habang sinisilip ang bawat iskinita sa pagbabaka sakaling makita si Kia na sumunod sa kanya. Ngunit nakailang minuto na siya ay wala pa rin Kia nang sumunod sa kanya. Kaya napilitan siyang mag-umpisa sa paglalakad. Hindi niya rin kasi magawang tumawag dito dahil naiwan niyang cellphone sa bahay. Nakakainis. Dapat pala, dinala ko na yung cellphone ko. Sabi kasi ni Kia na wag na dalhin at baka mahablot ng magnanakaw. Mukhang wala namang katao-tao dito Sambit ni Charity sa sarili bago muling naglakad habang dala-dala ang tinapay na naka-plastic at soft drink. Habang naglalakad sa iskinita ay napansin ni Charity na tila ba hindi na pamilyar ang kaniyang nilalakaran. Halos wala na kasi talagang tao at pasikip na rin ito ng pasikip. Idagdag pa ang kakaibang amoy na tila ba'y tapunan ng mga basura. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad hanggang sa matanawang dead end sa dulo ng daan. Napakunot ang kaniyang noo, tsaka napatingin sa kaniyang likuran upang bumalik sa pinanggalingan. Ngunit pagharap niya, ay nakita niya agad ang tatlong lalaki na nakatayo dito at tila ba ay nakangisi habang nakatingin sa kanya. Mas lalo siyang nagtaka. Hello po. Pwede bang magtanong kung saan ang daan palabas? Bago pa lang kasi ako dito and I think I'm lost. Sambit niya. Napatawa naman ang tatlong lalaki. Oh Brad, mukhang mayaman tong isang to Nag-i-English pa Akala mo wala sa squatter Sambit ng isang lalaki. Oo nga pero baguhan pa lang Kung suniswerte ka nga naman. Natawa ang tatlo dahil dito, tsaka dandahang lumapit sa kanya. Agad namang naging alerto si Charity. At bago pa siya mahawakan ng unang lalaki, ay mabilis na niyang hinila ang braso nito at pinilipit. Nag-aral rin kasi ng martial arts si Charity noon, kaya kahit papaano ay may alam siya pagdating sa pagdepensa. Ganon rin ang ginawa niya sa pangalawa, na akma na manghahawakan ang kaniyang buhok. Ngunit ang huling lalaki kanina ay mukhang nakakuha ng bakal at akma na sanang ihahampas kay Charity. Nagulat naman ang dalaga nang mapansing hindi na niya magagawa pang maiwasan yon at itinaas niya ang binti para sana sipain ng bakal, ngunit isang malakas na suntok ang umabot sa pisngi ng lalaki. Naging mabilis ang pangyayari at napansin na lamang ni Charity na nakahandusay na pala sa sahig ang lalaki. Napatingin siya sa isang lalaki na nasa harapan niya ngayon. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ng babae nang makita ang pagkangisi ng lalaki habang nakatingin sa kanya, partikular na sa kaniyang binti. Doon niya lamang napagtanto na nakataas pa pala ang kaniyang mga paa. Nice undies, sambit ng lalaki tsaka napangiti. Agad namang tinubuan ng hiya si Charity sa katawan, lalo na nang ngumisi ito. Nakalimutan niyang naka-shorts lang pala siya at mukhang sumilip ang kulay ng kaniyang undies dahil sa kaliwat kanang pakikipaglaban niya kanina. Kevin! Rinig niyang tawag ng ilang lalaki doon sa lalaking nasa kaniyang harapan. Nakita ko na sila, pinagtitripan lang si Miss. Sambit ng lalaki tsaka napatingin sa kanya. Lumapit naman kay Charity ang isang lalaki. Ayos ka lang, Miss? Mukhang baguhan ka lang dito Naliligaw ka ba? Tanong nito sa kanya na ikinatango ni Charity. Dahil dito ay tinulungan siya ng mga ito. Ang lalaking nakausap niya pala ay si Henry, habang ang lalaking tumulong sa kanya kanina sa pakikipaglaban ay si Kevin. Tiningnang mabuti ni Charity ang lalaki habang naglalakad ito sa kanyang harapan. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nawala ang hiya sa kanya, lalo pa at lalaki pang nakakita sa ganoong kalagayan.
Napakuyom tuloy siya ng kamao habang tatawa-tawa lang si Kevin sa kanya. Hinatid na nga siya ng grupo ni Kevin sa bahay ni Kian para na rin ligtas siyang makarating. Tinanggihan pa nga ni Charity ang paghatid sa kanya ng mga ito dahil ayaw niyang makasabay si Kevin ngunit sadyang makulit si Henry. Ha? Nandyan na pala si Kian? Tara, dalawin ko rin yung maliit na yun. Tumangkad na ba yun? Gulat ngunit tatawa-tawang tanong ni Henry sa kanya nang mabanggit niya ang pangalan ng kaibigan. Habang naglalakad ay nakikiramdam siya kay Kevin na nasa kanyang likuran at nakikipagbiruan sa mga kabarkada. Napasimangot siya agad nang makita kung gaano ito nagbibida ng mga kwento sa kasama. Akala mo kung sino? Sa isip-isip ni Charity. Sakto namang napatingin ang binata sa kanya tsaka nagtaas ng kilay at napangisi sa kanya. Agad na lang na nag-iwas ng tingin si Charity at nanguna na sa paglalakad. Nang makarating na nga sila ay agad silang sinalubong ni Kian na nag-aalala na rin dahil ang tagal bumalik ni Cha. Nagkaroon pa nga ng kaunting kwentuhan nang makita nito ang dating kababata na sina Henry. Habang nagkikwentuhan ng mga ito ay nanatili namang nakatingin sa kanila si Charity. Hanggang sa magtagpong muli ang tingin nila ni Kevin. Dahil dito ay naisipan na lang niyang umalis kaysa sa makitang nakakainis nitong muka. Nagtungo siya sa likod bahay kung saan naroon ang isang poso na ginagamit ng mga tao doon. Nag-ayos na lamang siya ng mga gamit at mahahalata sa mukha ni Charity na hindi siya sanay na siya ang gumagawa ng mga labahin niya. Sino ba naman kasi ang makakapag-adjust agad-agad kung lumaki siya sa isang magandang mansyon at isang araw ay bigla na lang siyang lumipat sa isang squatter. Gayunpaman ay pinilit pa rin ni Charity na gawin ang mga dapat asikasuhin. Lalagyan niya rin sana ng tubig ang balde pero hindi niya kayang buhatin ang bigat nito. Bakit naman ang bigat nito? Inis na tanong ni Cha sa sarili. Buhatin mo kasi gamit ang dalawang kamay. Bigla niyang rinig na tinig mula sa likuran. Napalingon siya kay Kevin na nakaupo sa bubong ng kalapit bahay. Napakunot ang noo ni Charity. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nila kasama? Tanong niya. Hindi ko naman kilala yun eh. Ikaw ang kilala ko. Sambit nito, tsaka bumaba mula sa bubong. Hindi naman kataasan ng bubong na pinagbagsakan nito. Ako? Kilala mo? Paano? Takang tanong niya dito. Hindi mo ba ako naaalala? You're the Takas girl, right? Tanong nito sa kanya. Takas girl? Napataas ang kilay ni Charity dito. Oo, ikaw yung nakita kong tumatakas sa bahay. Sambit naman ito. Saglit na napamaang si Charity sa narinig bago na alala ang nangyari noong gabing yon. Tiningnan niya pa ang lalaki habang nagbubuhat ito ng balde. Tsaka lamang niya napagtanto na ito nga ang lalaking naging dahilan ng kaniyang pagkahulog noon. Ikaw yon? Inis na tanong ni Charity sa lalaki. Humarap naman ito sa kanya na nakangiti na tila ba'y tuwang-tuwa pa. None other than the great Kevin. Mapang mataas na sambit nito. Hindi mo ba alam na nahulog ako dahil sa'yo? Inis na tanong niya dito at akmapasanan niyang hahampasin ng lalaki ngunit agad nitong nasalag ang kaniyang hampas. Oops, I'm against violence. Tsaka hindi ko kasalanan na napatitig ka sa akin nun, no? Sambit nito sa kanya. Mas lalong nainis si Charity kay Kevin. Akmapasa na siya nitong sisipain ng maalala ang nangyari kanina nung makita nito ang kanyang panloob. Kaya naman naisipan niyang wag na lang. Che, manahimik ka. Bakit naman ako mapapatitig sa'yo? Tsaka ano palang ginagawa mo sa bahay na yun? Puro mayayaman lang ang nakatira sa street na yun eh. Magnanakaw ka no? Tanong niya dito. Ikaw din naman ah. Dun ka ba nakatira kaya ka umaakyat? O magnanakaw ka rin? Pabalik na tanong nito sa kanya. Natahimik si Charity dahil dito. Hindi naman niya kasi pwedeng sabihin na naglaya siya sa kanila at galing siya sa mayamang pamilya. Kaya nga rin iniiwasan na niyang mag-English ng diretso upang hindi masyadong mahalata. Wala rin siyang plano na sabihin kahit kanino ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Maya-maya pa nga ay iniwan na lang siya ni Kevin doon at nakapamulsa pang naglakad paalis. Kinabukasan ay umuwi na rin sa Maynila si Kian doon sa subdivision ng nobyo niya.
habang si Charity naman ay naiwan kasama si Chloe. Pinsan ito ni Kian at ito ang magiging kasama niya sa pagtira sa squatter. Alas 5 pa nga lang ay ginising na siya ni Chloe para maglaba ng mga damit. Antok na antok pa nga noon si Charity, ngunit wala naman siyang magawa dahil sa lakas ng boses ng kasama. Nasa likod bahay nga lang ang poso dahil nasa dulo sila ng squatter at may pagkagubat na ng konti ang dulong yon. Maging sa paglalaba nga ay walang idea si Charity kung paano. Kinakailangan pa siyang turuan ng kasama kaya naman banas na banas rin ito sa kanya. Biruin mo ba naman ay nag-umpisa sila ng alas 5 ng umaga, ngunit mag-aalas 12 na sila natapos. At habang naglalaba pa nga sila, ay panay naman ang biro sa kanila ng tropa ni na Kevin at Henry dahil sa kaignorantihan ni Charity sa paglalaba. Nang matapos na nga silang maglaba, ay naglinis naman sila ng buong bahay. Panay sigaw si Charity dahil sa mga ipis na naglalabasan sa bawat dingding ng bahay. Maging ang mga daga ay napakalaki na karamihan ay namamahay sa gilid ng estero. Pagkatapos pa noon ay naghugas na siya ng plato bago na malengke at nagluto ng kanilang makakain. Natapos ang buong araw ni Charity ng laglag ang balikat dahil sa pagod. Kaya naman nang matapos na silang maghapunan ay sandali siyang lumabas ng bahay upang magpahangin. Mayroon namang isang maliit na barong-barong sa tabi kung saan siya nakiupo habang abala naman sa pag-ayos ng tulugan si Chloe. Habang nagpapalipas ng oras ay nagpahangin siya roon habang bahagyang idinuduyan ng mga paa sa ere. Hanggang sa maya-maya ay makarinig siya ng tawanan mula sa malapit. Hindi alam ni Charity kung sino ang mga nag-uusap na yon, ngunit sigurado siyang narinig niya ang pangalan ng best friend niya. Ilalapit pa sana niya ng husto ang tenga dito ngunit nagulat siya nang may magsalita sa kaniyang tabi. Hindi mo ba alam na masamang makinig sa usapan ng iba? Sambit nito kasabay ng pagkagulat ni Charity. Ay peste! What are you doing here? Tanong niya dito. Napakibit balikat naman ang lalaki. Masama ba? Tanong nito. Oo, kapag ikaw ang kasama, masama yun. Wala ka namang kwenta eh. Wika ni Charity, tsaka napairap. Ouch! Sakit ah! You broke my heart. Biro nito sa kanya na inirapan lang ng dalaga. Ew, corny. Sagot naman ng dalaga. Katahimikan ang bumalot sa kanila matapos ang mga salitang yon. Para bang naging komportable sila sa isa't isa. Kahit na wala namang nagsasalita. Paminsan-minsan ay nagtatama ang kanilang paningin ngunit sabay ring napapaiwas ng tingin. Charity ang pangalan mo, hindi ba? Tanong sa kanya ng binata. Oo, ikaw. Tanong niya rito pabalik. Guess. Sagot nito na ikinataas ng kilay ng dalaga. Joke, it's Kevin. Kevin what? What's your family name? Tanong niya dito. Secret, I can't tell you yet. Seryosong sagot nito. Napakunot-no si Charity. Why? Dati ka bang mafia at nagtatago dito? Biro pa ng dalaga sa kanya. Natawa si Kevin sa kanya. Do I look like one? Nakangising tanong ni Kevin. Sinipat naman ni Charity ang katawan ng lalaki. Yeah, I guess so. 'Cause you like a big boy body. Something like that. Genuine na sagot ni Charity dito. Saglit na natigilan si Kevin bago humagalpak ng tawa. Halos napahawak pa ito sa kanyang tiyan sa sobrang pagtawa habang si Charity naman ay nagtatakang napatingin sa lalaki. What? Tawa ka dyan ng tawa para kang ewan. Sambit niya dito. You want a big boy? Natatawang tanong pa nito bago itinaas ang suot na t-shirt at pinakita ang six-packs nito. Napatakip naman agad ng mata si Charity. Stop it! Sino nagsabi sa'yong I want a big boy? Yung katawan mo kasi parang pang-mafia. Yun ang ibig kong sabihin. Defensive na sagot ni Charity dito. Ngunit hindi natapos sa pagtawa si Kevin. Kaya naman, nainis na ang dalaga. Hays, ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan para kang baliw kausapin. Sambit nito sa kanya. Palayo na sana siya nang mahawakan ni Kevin ang kamay niya.
Hoy, sorry na. By the way, nice meeting you, Charity. Biglang sumeryoso ang boses nito nang batiin siya. Napaiwas tuloy ng tingin ng dalaga bago binati pabalik ang lalaki. Same here. Walang ganang sagot niya dito. Iniwan na nga ni Charity ang lalaki doon at nagpatuloy na sa paglalakad pabalik sa bahay. Dumiretso na rin ang higa si Charity sa kama dahil tulog na ang kasama niya sa kabilang kwarto. Habang nakahiga at nakayakap sa kanyang unan ay hindi maiwasang kiligi ni Charity. Hindi niya alam na may appeal rin palang binata kahit papaano. Nangihinayang lamang siya dahil napakalayo ng agwat nilang dalawa sa buhay. Napakamot sa kanyang ulo si Charity. Di bale. Hindi naman mahalagang status sa buhay eh. Ano naman kung mahirap siya, diba? Di akong bubuhay sa kanya. Buong lakas loob na sambit ni Charity habang nakaharap sa pader. Ha? Sinong bubuhayin mo? Nagulat siya nang marinig ang boses na yun ni Chloe mula sa kabilang kwarto. Wala. May pinapractice lang. Palusot niya dito. O siya, sige. Matulog na at maaga pa tayong gigising bukas. Paalala pa nito sa kanya bago nagpagulong-gulong sa kama si Charity. My gosh! What is wrong with me? Ako ang bubuhay sa kanya? Ay, antok lang to. Kung ano nang naiisip ko. Sambit niya sa sarili, tsaka pilit na ipinikit ang mga mata hanggang sa makatulog. Lingid sa kaalaman ni Charity na ang naiwan niyang binata ay nasa isang malalim na pag-iisip. Hindi alam ni Kevin kung bakit ngayon pa siya inabot ng torpe. Sa loob ng ilang araw na nakikita niya si Charity ay para bang nagkaroon siya ng thrill sa buhay, lalo na nung unang beses niya itong nakita. Sinusundan niya kasi ang grupo ng 3 lalaki nang mapansin ng isang babae na corner ng mga ito. Akma na nga sana niyang tutulungan noon si Charity, ngunit nagulat siya nang makitang marunong pala itong makipaglaban. Para siyang nabighani habang pinapanood itong makipaglaban at hanggang sa huli nga ay tsaka lamang niya naisipang tulungan ito. Napangiti na lamang si Kevin habang inaalala kung gaano ito kainosente sa buhay squatter. Alam niyang ibang-iba ito sa buhay na marahil ay kinalakihan ng dalaga. Ngunit alam niyang nag-i-enjoy naman si Charity sa payapang buhay tulad nito. Hindi tuloy maiwasang kiligi ni Kevin habang inaalala ang imahe nito sa kaniyang isipan. Napatingala siya sa langit at ipinatong ang isang kamay sa ibabaw ng muka sabay napangiti ng husto. Ano ba yan, Kevin? Tanging nasambit na lamang niya habang hindi mapigil ang pagngiti. Mas tumindi pa nga ang nararamdaman ni Kevin para sa dalaga matapos ang ilang araw. Tumagal yun nang hindi malang napapansin ng kahit sino. Sa biro at pang-aasar kasi dinadaan ni Kevin ang lahat para may tago ang nararamdaman sa dalaga. Hindi man sabihin ni Charity ay sigurado si Kevin na may malalim itong dahilan kung bakit ito naninirahan sa squatter. Gayong sigurado siyang galing ito sa isang mayamang pamilyang katulad niya. Maliban sa kilos at mga salita ni Charity, ay mapapansin ring galing ito sa isang elite family dahil sa katawan at kutis nito, maging sa paglalaban ng sariling damit at pag-iigib ng tubig ay hindi rin magawa ni Charity ng mag-isa. Kaya naman panay ang asar sa kanya ni Kevin. Ngunit sa kabila ng pang-aasar na ito ng binata sa kanya, ay ito rin naman ang tutulong sa kanya sa huli. Napangiti na lang si Kevin habang nakatingin kay Charity mula sa malayo. Malapit lang ang bahay na tinutuluyan niya ngayon sa bahay ni na Charity at mula sa kanyang pwesto ay kitang-kita niya itong nag-uunat sa harap ng bintana. Suot ang kulay itim na sando ay kitang-kita ang magandang hugis ng katawan nito at bumagay ang messy hair nito sa mukha ng dalaga. Sakto namang napatingin ng dalaga sa direksyon ni Kevin kaya kumaway ang binata rito. Ngunit sa halip ng umiti, ay dinilaan lamang siya nito at isinara ang bintana. Bahagyang nalukot ang mukha ni Kevin. Ni hindi niya nga alam kung bakit umagang-umaga ay high blood na naman ito sa kanya. Gayunpaman ay napakibit-balikat na lamang siya tsaka naglakad na muli papasok para mag-agahan. Katanghali ang tapat na noon ang maisipan ni na Kevin na mag-swimming sa malapit na falls sa kanilang lugar. Ayain natin si na Chloe. Baka magalit na naman yun at di natin inaya.
Sambit ni John, isa sa kanilang kabarkada. Ikaw na pre, baka mabatukan na naman ako ng Amazonang yun eh. Sagot naman ni Henry na bahagya pang natatakot dahil sa malakas na kaltok na inabot niya dito kahapon. Bakit pre? Nawar siya ka ba ni Chloe? Balita ko nga magkasama kayo kagabi. Baka naman nagkakahiyaan lang kayo kasi may nangyari sa inyo kagabi. Panunokso naman ng mga kaibigan sa kanya. Sira ulo. Di nagalit sa akin si Aling Basing. Malayong kamag-anak ko yun, baliw. Kaltok tuloy ang inabot ni John mula kay Henry dahil sa kalokohan nito. Samahan na kita. Biglang sabat naman ni Kevin para sumama kay John sa pagsundo kina Chloe. Yan ang sinasabi ko. Hindi lang si Chloe ang target nito mga pards. Mukhang tumetsyempor nitong si Kevin kay Charity Nagtawa na naman ang mga magkakaibigan. Magandang umaga, Charity. Si Chloe, nandyan ba? Bati ni John dito. Oo, nandun sa loob. Magsasampay daw siya ng damit Sagot naman ni Charity dito. Sige, salamat. Diyan ka lang bro. Kausapin ko lang sa loob si Chloe. Paalam naman ni John kay Kevin, kaya naiwan ang dalawa sa labas. Napataas ng kilay si Charity nang mapansing nakatingin sa kaniyang binata. Agad siyang tumalikod dito at nag-ayos ng mga gamit. Sinundan naman ang tingin ni Kevin ang bawat galaw ng dalaga habang pasimpleng natatawa-tawa dahil nadulas pa ito habang pabalik galing sa poso. Maya-maya pa nga ay bumalik na si John kasama si Chloe at nagulat na lamang si Charity nang sabihin itong mag-ayos ng mga gamit. Napangiti naman si Kevin at pasimpleng nakipag-fist bump kay John. Ayos! Sabay na sambit ng dalawa tsaka pasimpleng napangiti sa isa't isa. Halos 10 minuto lang naman ang inilaan nila sa biyahe, sakay ng isang kolong-kolong. Nagulat pa nga noon si Charity dahil inakala niya ay sa jeep sila sasakay, kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng excitement. Hindi pa kasi siya nakakasakay ng jeep ngunit nang makita ang kolong-kolong ay mas lalo siyang nagtaka. Tinawanan naman siya ni Kevin dahil makikita sa mukha ni Charity ang takot nang makasakay na sa loob. Mga buwisit kayo? Nag-aya kayo ng gala tapos wala kayong budget? Hindi man lang kayo nang hiram ng tricycle. Hindi yung kolong-kolong. Tingnan mo naman para kaming mga baboy dito sa loob. Inis na sambit ni Chloe sa kanila. Wala si Mang Kanor Hihiram sana kami. Sagot naman ni Henry dito. Dahil nga bahagyang mabato, ay halos tumalbog-talbog si Charity sa sinasakyan. Napahawak tuloy siya ng mahigpit sa isang bakal, sa takot na tumalsi kung sakaling biglang magpreno ang sinasakyan. Nagtulungan na rin sila na magbuhat ng mga gamit dahil kailangan pa nilang maglakad ng halos kalahating oras. Marating lamang ang falls na dadayuhin nila. Habang naglalakad sa maputik at madamong gubat ay napansin ni Kevin na bahagya ng namumula ang makinis na binti ni Charity. Nahuhuli na rin kasi sila dahil napakabagal maglakad ng dalaga. Napansin naman ng dalaga ang pagtingin ng binata sa kanya. Ikaw na kaya mauna? Suwestyon ni Charity sa kanya. Sinunod naman ito ni Kevin ngunit sa halip na dumiretso sa paglalakad ay bigla siyang umupo sa harapan ng dalaga. Sakay na, utos sa kanya ng lalaki. Ha? Sabi ko sakay na, dalian mo, baka maiwan na talaga tayo. Utos pa ulit nito sa kanya. Ayoko nga, bakit naman ako sasakay? Ano ako bata? Taas nung sambit nito sa kanya, tsaka nag-cross arm. So, iwan na kita. Tanong pa ng binata sa kanya na bahagyang napaisip kay Charity. Sa huli, ay wala nang ibang nagawa si Charity kundi ang sundin ng lalaki. Ayaw na rin kasi niyang maglakad. Hindi lamang dahil napapagod na siya, kundi dahil nangangati na rin ang mga binti niya na tumatama sa bawat galang damo na kanilang nilalakaran. Habang pasan-pasan ni Kevin ang dalaga, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya akalain na kahit halos magkasing tangkad sila ni Charity ay hindi ito kasing bigat katulad ng kanyang inaasahan. Agad namang napansin ng dalaga ang pagniting yun ng binata. Anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Agad na naging alerto si Charity at bahagyang inilayo ang dibdib sa likuran ng binata. Hoy, teka, huwag kang magulo dyan. Gusto mo malaglag tayo sa bangin? Tanong sa kanya ni Kevin.
Nararamdaman mo yung dibdib ko eh. Mahal niya ka talaga. Biglang akusa ng dalaga sa kanya. Ha? Syempre mararamdaman ko yan. Tsaka ano naman eh. Halos wala nga akong maramdaman eh. Hampas sa balikat ang inabot ni Kevin dahil sa pangasar niya dito. Isa pa, manya ka talaga eh no. Sabi ko na, dapat hindi na ako nagpabuhat pa eh. Sambit ng dalaga. Gusto mo rin naman ah. Natatawang saad ng binata. Shut up! Inis na saad ng dalaga. Kasunod nito, binalot na sila ulit ng katahimikan. Hey! Tawag sa kanya ng dalaga nang makarating na sila sa kalahati ng daan. Oh, ano yun? Anong pakiramdam mo na nakatira ka sa ganitong mundo? Kasi alam mo, ibang-iba dito ang kinalakihan ko. Lahat ng gagawin ko ay kontrolado ng parents ko. And I even have to marry someone that I didn't even know. Diba? But after days of living in the squatter, naramdaman ko na mas maganda at mas komportable dito. Mahabang litanya ng dalaga. Nagulat naman si Kevin dahil sa biglaang pagbubukas ng usapan ng dalaga. Napayuko siya. Siyempre, hindi madali. May mga bagay na hindi mo makikita sa squatter. Gayunpaman, ay dito mo mararamdaman ang kakaibang saya. Lalo na kung matagal kang naikulong sa isang hawla na tila ba'y habang buhay kang preso. Malalim na hugot ni Kevin. Bigla niyang naalala ang sariling karanasan at hindi naiwasang makarelate sa sinabi ng dalaga tungkol sa pagiging malaya. Ngunit mukhang ibang naging ibig sabihin nito para kay Charity. Ano? Hawla? Preso? Hala, wait! Totoo bang magnanakaw ka? Don't tell me natakas ka lang sa bilangguan. Gulat at mukhang takot na tanong sa kanya ng dalaga. Natawa naman si Kevin dito. Baliw, hindi no. At saka, hindi naman porket nasa squatter ay magnanakaw at mga masasamang tao na kami. Sa katunayan ay mas maraming mabubuting tao sa lugar na to kaysa sa mga mapagkunuring tao sa syudad. Magkahulog ang sambit ni Kevin na ikinatahimik ng dalaga. Naihilig ni Charity ang kanyang ulo sa balikat ni Kevin at napayakap sa leeg nito. Nakaramdam naman ng kakaibang saya si Kevin, lalo na nang maramdaman ang buong katawan ng dalaga na nakadikit sa kanyang likuran. Hindi naman na nagtagal ay nakarating na rin sila sa falls kaya naman kanya-kanya na silang asikaso ng mga kakailanganin. Nanguha na ng panggatong ang mga lalaki para iayos ang mga gamit at pagkain nila. Habang ang mga babae naman ay dumiretso na sa pagsiswimming. Nagsuot lamang ng maikling itim na cycling si Charity at white t-shirt pang itaas. Habang naliligo ang mga babae, ay abala naman sina Kevin sa pag-aayos ng pagkain. Habang nagpupunas ng mga plato ay hindi niya maiwasang mapatitig sa dalaga. Hindi naman iyon nakalampas sa paningin ng mga kasama na agad siyang inulan ng tukso. Rinig pa nga sa direksyon ni na Charity ang pangasar ng mga ito, na labis na ikinakaba ni Kevin. Nang matapos ng paghahanda ng mga lalaki, ay lumapit na rin sila sa mga naliligo. Nakisawsaw na rin sa tubig sina Kevin at Henry, at nagpaunahan pa sila sa pag-akyat sa taas para tumalon mula dito. Habang nasa itaas, ay kitang-kita ni Kevin kung gaano kataas ang paghuhulugan niya. Para kay Charity! Go, brother! Biglang sigaw ni Henry sa kanya na nauna nang nahulog kanina. Napatingin naman ang lahat kay Charity na ngayon ay gulong-gulo na. Namula tuloy siya sa hiya, hindi dahil sa sinabi ni Henry, kundi dahil sa saglit na pagtingin sa kanya ni Kevin bago ito tumalon. Para bang nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Napailing na lang tuloy siya bago pa makaisip ng kung ano-ano. Nagpatuloy pa ang kasiyahan at mapapansing maging si Charity ay naiimpluwensyahan na rin ng barkada. Nawala ang pagkaarte nito at maging ang pagiging konyo nito ay unti-unti na ring nawala. Tumagal pa ng 2 buwan ang pamamalagi niya sa lugar at alam ni Charity na hindi na nga normal ang relasyon nila ni Kevin. Kung minsan kasi tinutulungan siya nito sa paglalaba at kung minsan naman ay sinasamahan siyang mamalengke. Nagpaparamdam na rin ito sa kanya sa maraming paraan at maging ang kanilang mga kaibigan ay talaga namang nakasuporta sa kanilang dalawa.
Ilang araw bago ang kanyang kaarawan ay nagtungo sila sa bayan para mamalengke. At katulad ng nakasanayan ay sinamahan sila ni na Kevin at Henry. Ngunit nang pauwi na sila ay pasimpleng dumaan si Kevin sa bilihan ng bulaklak at ibinigay iyon kay Charity sa araw ng kaarawan nito. Napuno ng tilian ang buong bahay kung saan nila ginanap ang kaarawan ni Charity. Hindi niya ito inaasahan, lalo pa nang biglang magbigay ng bulaklak si Kevin. Halos sabunutan siya ni Kia na dumalaw rin sa kaarawan niya. Katulad ng mga ito ay kinikilig din sa kaniyang loob si Charity at pilit lamang yung itinatago. Ngunit tila ba isang bombang sumabog ang emosyon ni Charity nang bigla itong mag-propose sa kanya. Napamaang ang mga kasamahan nang bigla itong lumuhod sa harapan ng dalaga. Wala iyon sa napag-usapang plano, kaya maging ang mga kasabwat ni Kevin sa proposal na yon ay nagulat. Ngunit sa halip na singsing ay isang couple bracelet ang ibinigay ni Kevin. Halos hindi makapaniwala si Charity nang alukin siya ng binata na maging nobyo nito. Napapaiwas siya ng tingin habang nagpipigil ng ngiti. Ngunit sa huli ay isang tango lamang ang naging sagot niya sa binata. Ngunit ang isang tagpo na yun ay sapat na upang iparamdam sa binata ang saya na inaasam nito. Napayakap na lang tuloy ang dalawa sa isa't isa habang ang mga kasamahan naman ay hindi maiwasang matawa habang tinitingnan ng dalawa. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang may mamumuong love team sa pagitan ng dalawa? Kung dati pa nga'y halos hindi nag-uusap ang mga ito dahil sa pang-aasar ni Kevin. Maging sila ay nagulat nang malamang may sikretong relasyon na pala ang namumuo sa kabila ng pagsusungit ni Charity sa binata. At katulad ng nakasanayan ay sinunda ng inuman ang munting birthday party na ito ni Charity. Tumagal pa ng ilang buwan ang relasyon ni na Kevin at Charity. Halos hindi sila makapaniwala na sila rin pala. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan. Hindi man nila masyadong alam ang tunay na nangyari, ay nais lamang nilang i-enjoy ang ngayon. Alam nilang bawat tao ay may sikreto at lingid sa kanilang kaalaman na hindi pa sila handang ipaalam yon sa isa't isa. Napangiti na lang silang dalawa habang naglalakad. Galing sila sa palengke at kasama nila ngayon sina Kian at ang boyfriend nito. Girl, ano na lang ang sasabihin mo sa mga magulang mo kapag nalaman nila to? Pag nalaman nilang isang mahirap ang ipinalit mo sa anak ng mga Yuchenko, paano ka niyan? Bulong ng kaibigan sa kanya. Wala akong pakialam, Kian. Itakwil na nila ako kung gusto nila. Kaya nga ako lumaya sa amin dahil pagod na ako sa pangkokontrol sa akin. Kung ito lang ang tanging magpapasaya sa akin, handa akong harapin ng lahat ng kasama si Kevin. Buong loob na sagot ng dalaga. Natigilan si Kian at bahagyang napangiti. Hays, kapag nga naman tinamaan ng pana ni Cupido, muntik na kitang hindi makilala, Charity. Ganyan ka ba talaga ka-in love kay Kevin? Tanong pa nito sa kanya. Bahagya namang nahiya si Charity bago tumango. Kinakailangan na ring magtrabaho ni Kevin sa malapit na paggawaan ng mga sirang sasakyan. Mabuti na lamang at mahilig rin ang binata sa mga sasakyan noon, kaya naman mabilis rin siyang natuto. Nagtataka pa nga ang iba dahil kabisado niya ang mga parte ng mga mamahaling kotse. Hindi naman sinasabi ni Kevin ang tunay na dahilan nito sa iba. Ayaw niya rin naman kasing ipagyabang na mayroon siyang ganong sasakyan noon. Tuwing tanghali naman ay dumadayo rin si Charity sa pinagtatrabahuhan ni Kevin para maghatid ng pagkain. Gusto mo pa? Alok ni Charity kay Kevin, ngunit umiling lamang ang binata habang umiinom ng tubig. Ibinalik na lang tuloy ni Charity ang iba pang pagkaing hindi naubos sa loob ng plastic. Sige, una na kami. Maaga ka bang uuwi mamaya? Tanong ni Charity sa binata. Siguro. Isang sasakyan na lang naman ang gagawin namin ngayon eh. Baka mapaga ako ng uwi. Sagot ni Kevin. Napangiti na lang ang dalaga sa kanya bago kumaway upang magpaalam. Hinintay muna ni Kevin na makalis ang sinasakyang tricycle ni Charity bago siya bumalik sa ginagawa. Sa totoo lang, ay tapos na ang kanilang trabaho. Hindi niya lang ito ipinaalam kay Charity dahil balak umalis ni Kevin. Mansa rin na kasi nila ngayon at nais niya sanang
bumili ng regalo para isorpresa ang nobya mamaya. Napangiti na lang siya bago gumayak at nagpaalam na sa boss. Sa kabilang banda naman ay pauwi na si Charity. Pagbaba niya ng tricycle ay nagbayad na rin siya. Akma na sana siyang tatawid sa intersection papunta sa iskinita kung saan sila nakatira nang isang van ang humarang sa kanyang daan. Agad na bumukas ang pinto nito at nanlaki na lang ang mga mata ng dalaga nang makita ang lalaki sa loob. Kasunod nito ay isang grupo ng mga lalaki ang nagtulak sa kanya, papasok sa loob kasabay ng pagtakip sa kanyang ilong. Agad na nawala ng malay si Charity dahil sa lakas ng tama ng pampatulog na ipinaamoy sa kanya gamit ang panyo. Napangiti naman si Kevin nang makita ang isang red bouquet. Kinapa niya agad ang bulsa upang kumuha ng cash. Ilang buwan na siyang naninirahan ng walang sustento mula sa ama at sariling kita na lamang niyang natira sa kanya. Maging ang mga credit cards niya kasi ay hindi niya dinala dahil baka matrack siya ng ama. Nang mabili na ang bouquet ng bulaklak ay dumaan naman siya sa isang bake shop upang bumili ng cake. Labis na natuwa si Kevin nang makita ang disenyo sa ibabaw nito. Sigurado siyang maging ang dalaga ay matutuwa kapag nakita ang litrato nito sa ibabaw ng cake. Nakangiti pa siyang umuwi nang matanaw si Chloe mula sa kalayuan. Agad niya itong tinawag para sana magpatulong na iset up ang kanyang surprise ngunit nagulat siya sa ibinalita nito. Dahil sa gulat ay nalaglag niya ang dalang cake dahilan upang masira ang disenyo nito. Maging ang mga tao sa kanilang lugar ay nataranta sa pagkawala ni Charity. Habang ang iba naman ay nagkwekwentuhan matapos nilang makita ang paghigit ng ilang tao sa dalaga, papasok sa isang van. Agad nilang pinahanap sa mga pulisya ang kinaroroonan ni Charity, ngunit pinigilan sila ni Kian. Ibinalita nito sa kanila na kinuha na si Charity ng tunay na magulang nito. Doon lamang pumasok sa isipan ni Kevin ang isang malaking palaisipan sa katauhan ni Charity. Hindi niya maiwasang masaktan dahil wala man lang siyang lead kung saan mahanap ang dalaga. Napayuko na lamang si Kevin habang nakaupo sa upuan. Maya-maya ay dumating ang isang taong hindi niya inaasahan. Si Nanay Melly. Agad silang lumapit dito habang si Kevin naman ay nakiramdam pa muna ng mapansing hindi nag-iisa si Nanay. At hindi nga katagalan ay isang lalaki ang sumunod sa likuran ng ginang. Ang tatay ni Kevin. "Found you," sambit ng ama habang seryosong nakatingin kay Kevin. Sa kabilang banda naman ay nagising na lamang si Charity sa sarili niyang kwarto. Napatingin pa siya sa paligid bago naalala ang nangyari. Kasunod nito ay isang yaya ang pumasok sa kaniyang kwarto upang dalhin ang kaniyang mga damit. Para siyang nagising sa isang napakagandang panaginip na para bang isang imahinasyon lamang ang halos ilang buwan na pagiging malaya niya. At sa wakas ay naibalik na naman siya sa isang magarang ngunit malungkot na buhay sa loob ng mansyong ito. Hindi na siya nagkalakas loob na magtanong sa mga kasambahay dahil maging ang mga ito ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. Hinayaan niya lamang na pagsilbihan siya ng mga ito kahit sa hindi na siya komportable sa ganong sitwasyon. Sa loob ng ilang buwan na pamumuhay niya ng mag-isa ay para bang naninibago na ulit siyang maging prinsesa sa harap ng mga kasambahay. Habang kumakain ay kusang tumutulo ang mga luha ni Charity. Hindi niya maiwasang mag-alala sa magiging reaksyon ni Kevin. Alam niyang mansa rin nila ngayon at maging siya ay may regalo para rito. Hindi niya alam kung makikita niya pa bang muli ang lalaki na labis na nagpalungkot sa kanya. Sigurado siyang hindi pa rin sumusuko ang mga magulang niya sa fixed marriage na inarrange ng mga ito. Kaya naman, hindi niya maiwasang malungkot dahil maaring hindi na nga niya makita pang muli si Kevin. Matapos niyang kumain ay bumalik na lang ulit siya sa kanyang kwarto at doon ibinuhos ang sama ng loob. Makalipas ang ilang araw ay nanatili siya sa kalagayang ito. Hanggang sa isang araw ay ipinatawag siya ng magulang niya dahil kikitain na nila ang pamilyang Yuchenko. Agad na umalmang dalaga. Ngunit sa huli ay wala nang nagawa pa si Charity, kundi ang sumunod. Hindi na niya nagawa pang makatakas sa dati niyang pinagtakasan
dahil nabisto na rin ito ng kaniyang mga magulang. Pagdating nila sa venue ay mapapansin ang karangyaan sa paligid. Kung noon ay palaging nakangiti si Charity sa tuwing pumupunta sila sa mga ganitong lugar, ay tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha ng dalaga ngayon. Hindi naman iyon pinansin ng mga magulang niya at sabay-sabay na lang silang naghintay sa kanilang kasamahan. Ilang saglit lamang ay dumating na rin ang mga Yuchenko. Ngunit tila ba hindi pa handa si Charity, kaya bago pa makaupo ang mga ito, ay nagpaalam muna siya na magbabanyo. Habang nakatingin sa salamin ay hindi maiwasang maiyak ni Charity. Para bang pati sa kaniyang damit ngayon ay naninibago na siya. Hindi naman kasi itong nais niya sa sarili. Napakagara ng suot niya ngayon na dress at maging ang ayos ng kaniyang muka. Ibang-iba sa kung paano niya ayusin ang sarili nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa suot na makeup na tila ba nagtatago ng tunay niyang nararamdaman ng mga oras na yon. Wala na siyang magagawa sa nais ng magulang. Kahit ilang beses niyang naising umalpas sa pagkakahawak ng mga ito, ay tila ba hinding-hindi siya magkakaroon ng tunay na kalayaan. Malalim siyang napabuntong hininga bago muling napatingin sa salamin. Buong lakas siyang ngumiti bago muling lumabas upang bumalik sa table nila. Ngunit habang naglalakad, ay hindi niya inaasahang mababangga siya sa isang lalaki nang akma na siyang liliko. "Sorry miss, are you hurt?" Tanong nito sa kanya. "Oh, sorry." Sabay silang napatingin sa isa't isa at tila ba'y huminto ang mundo sa kanilang dalawa. Kevin? Hindi makapaniwalang tanong ni Charity. "Charity!" Para bang biglang nawala ang tao sa paligid at masaya silang napayakap sa isa't isa. Ramdam maging ng mga taong nakakita sa kanila ang labis na pagkasabik ng dalawa na makita ang isa't isa. Napangiti pa nga ang dalawang matandang couple na nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil sa tuwa, ay nabuhat pa ni Kevin si Charity bago hinalikan ng dalaga. I miss you," sambit ni Kevin sa pagitan ng kanilang mga halik. "Namiss din kita, Kevin," sagot din sa kanya ni Charity. Nang matapos ang kanilang mga halik, ay nagtataka silang napatanong sa isa't isa. Doon lamang napagtanto ni Charity ang katauhan ni Kevin. Hindi niya inaakalang galing din ito sa mayamang pamilya dahil sa suot nitong tuxedo na talaga namang bumagay sa binata. Hindi naman na masyadong nagulat pa si Kevin sa dalaga, ngunit labis siyang nabighani dahil sa kagandahan ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto ay namalay na lamang nila na parehas silang nakaupo sa iisang table habang nakaharap sa kanilang mga magulang. "Good evening, Mr. Yuchenko. This is my daughter, Charity Marcelino." Pakilala ng ama ni Charity sa ama ni Kevin. "Oh, I see. What a lovely lady. By the way, this is my son, Kevin Yuchenko. I could see how perfect they would be together." Sambit ng ama ni Kevin. Para namang naistatwang dalawa ng marinig yon. Napatingin sina Kevin at Charity sa isa't isa. "Don't tell me," sambit ni Charity. "You're my future wife?" Takang tanong ni Kevin. Para bang nagtugma ang kanilang iniisip at sabay na napangiti. "Dad, do you mean we're engaged to each other?" Sabay at malakas na sambit ng dalawa sa kanilang ama. Nagulat naman ang kanilang parents dahil dito. Yeah, but we decided to cancel it," sambit ng ama ni Charity. Sabay na nabura ang ngiti sa mukha ng dalawa. "Anong ibig sabihin nun, Dad?" Takang tanong ni Kevin sa ama. Napayuko ang ama ng binata. "We can't let you two suffer from our selfishness. We know it's unfair to let you two suffer just for the sake of saving our companies. That's why we decided to cancel it off," sagot ng ama ni Kevin. "Especially you anak, iha. Alam kong naglayas ka dahil ayaw mo na ng pagkokontrol namin sa'yo." Nakayukong sambit ng ina ni Charity. Naramdaman ng dalaga ang sincerity nito
kaya naman hindi niya maiwasang mapangiti. Maging si Kevin ay nagulat sa pagbabago ng ugali ng ama. So, both of you can do whatever you want. Marry whoever you like. You're both free. Charity, Kevin. Sambit ng ama ng dalaga. No, Dad. We can't let you cancel our marriage. Biglang sambit ni Kevin sa ama. Nagulat naman ang lahat sa sinabing ito ng binata. Maging si Charity ay napatingin sa nobyo. Para bang nangungusap ang kanilang mga mata at sabay na humarap sa kanilang mga magulang. We're officially a couple, Dad. Sabay na sambit ng dalawa habang may ngiti sa mga labi. Sa pagkakataong ito ay ang mga magulang naman nila ang naistatwa dahil sa gulat. Gulat man ay unti-unting nakaraos ang mga magulang nila sa kanilang ipinagtapat. Gayunpaman ay binigyan sila ng kondisyon ng kanilang magulang. Ito ay ang patunayan kung gaano nila kamahal ang isa't isa upang bigyang basbas ang kanilang relasyon. Hindi naman naging mahirap para sa dalawa na patunayan yon dahil sa pagdaan ng panahon ay mas lalo lamang tumibay ang kanilang relasyon. Ni hindi nga rin nila inakala na magkakaroon ng ganitong plot twist ang buhay nila. Kung noon ay inaakala lamang ni Charity na magiging nobyo niya lamang si Kevin, ngayon ay mas lalong hindi siya makapaniwalang magiging ama na rin ito ng kaniyang anak. Malayo pa lamang ay maluha-luha na si Charity habang tinitingnan ng papalapit na nurse habang buhat ang baby niya. Kasunod nito ay si Kevin na nilapitan siya at dahan-dahan ding binuhat ang kanilang anak. Hinalikan siya nito sa kaniyang labi bago muling ibinalik ang paningin sa kanilang anak. Napangiti na lamang si Charity at tiningnan ng mag-ama habang masayang naglalaro ang mga ito kasama ang mga lolo at lola nito. Halos maluha-luha nga ang magulang ni Charity dahil hindi nila inaasahang ang pagkakaroon ng anak ang gagawing pruweba ng kanilang anak upang patunayan ang pagmamahalan ng dalawa. Proud na proud naman si Kevin dahil nakaisa na siya kay Charity. Mula noon hanggang ngayon ay tila ba'y hindi na maalis sa binata ang pagkapilyo nito. Pinalipas nga lang ang 2 buwan matapos siyang manganak ay ikinasal na rin ang dalawa. Sa pamamagitan ng basbas ng kanilang magulang ay sa wakas, naging selyado na rin ang kanilang pagmamahalan. Natatakot pa nga si Kevin dahil ramdam na raw niya ang pagkakabilanggo niya sa saya ng asawa. Natawa na lang tuloy sina Henry at iba pang tropa na inimbita nila sa kasal. Masaya ring sinalubong ni Krisha si Kevin dahil ito ang unang beses na nakita itong masaya. Katabi rin nito ang anak ng mga Lopez na mukhang nanliligaw sa kanya. Hindi tuloy makapaniwala si Kevin dahil mismo ang anak ng mga Lopez ang nanliligaw sa kapatid na sana'y i-arrange marriage ng ama para dito. Matapos ang kanilang reception para sa kasal, ay dumiretso na rin ang dalawa sa kanilang honeymoon. Inayos na nga ni Kevin ang kanilang higaan at nilagyan pa ng mga bulaklak at kandila upang mas ramdam ang pangroromansa at mas ganahan sa kanilang gagawin mamaya. Ngunit laking gulat niya nang makitang buhat ng asawa ang kanilang anak. What the? Hindi mo iniwan si Gavin kina mami? Takang tanong ni Kevin sa asawa. Ha? Hindi. Bakit naman ay anak natin to? Tsaka alam ko pag dalawa lang tayo iisa ka na naman sa akin. May katabi tayong baby kaya magtigil ka dyan. Masungit na sagot ni Charity sa kanya. Babe naman, pinaghandaan ko yung gabing to. May pa-candles pa ako. Tas di man lang natin susundan si baby Gavin? Nakangusong saad ng asawa. Magtigil ka Kevin. Hindi pa nga gumagaling yung tahi ko Napanguso na lang tuloy si Kevin at wala nang iba pang nagawa kundi ang ibalik ang suot na pants at alisin ang mga bulaklak na nasa ibabaw ng kama. Disappointed man ay inasikaso pa rin niya ang asawa at anak upang makatulog na ang mga ito. Masaya? Hindi. Masayang masaya at komportabling buhay. Iyon ang tanging pangarap ni Kevin. Malayo sa mapangkontrol na paligid at malayang nagagawa ang kanilang nais. Kaya naman labis ang pasasalamat niya nang dumating sa kaniyang buhay ang kaniyang mag-ina. Ang buhay nga naman, ito'y palaging puno ng sorpresa, puno ng mga hindi inaasahang pagpapala.
Kaya para kay Charity, si Baby Gavin at si Kevin ay isa sa mga bagay na hindi niya pinagsisisihan at habang buhay niyang ipagpapasalamat sa Poong May Kapal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni Kevin at Charity. Ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento.